Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 11. Sa totoo lang, matagal nang gising si Zoe, pero hindi siya kumibo. Nagtataka siyang tumingin kay Levi. Tama siya, gusto talaga akong balikan ng pamilya Lopez. Pero bakit? Tumalon ang puso ni Zoe sa kanyang lalamunan nang marinig niya si Levi na humihiling kay Harry na sunduin siya ng personal. Si Harry ay palaging mataas at makapangyarihan. Kahit kailan sa 1,000,000 taon ay hindi niya tatanggapin ang proposal ni Levi. Pinipilit lang siya ni Levi sa pamamagitan ng pag-imbite sa kanya pabalik. Sige, kalimutan mo na kung tumanggi si Harry na pumunta. Bye. Binaba ni Levi ang tawag. Baliw ka ba? Tinulak siya ni Zoe. Paano mo hihilingin kay Lolo na sunduin ako? Sabi ko babalik tayo sa sarili natin at kalimutan ang lahat. Parang may napakaseryosong nangyayari base sa tono nila. Huwag. Maghintay lang. 3-2-1. Sure enough, nagring ang phone ni Zoe nang matapos si Levi sa pagbilang. Pumayag si tatay na sunduin kayo, tunog ng walang magawang boses ni Henry. Ngayon ibigay mo sa akin ang iyong address. Borman Hotel ng University City. Sa room number mo. Hindi mo kailangang malaman iyon. Mag-isa tayong bababa pagdating ni Harry, sabi ni Levi. Ito ay para pigilan si Harry na hindi dumating. Ha, darating ba talaga si Lolo? Palibhasa'y naninirahan sa anino ni Harry mula noong siya ay bata, si Zoe ay natakot hanggang sa talampakan ng kanyang sapatos. Anong kinakabahan ka? He's here to invite you back, sabi ni Levi na may ngiti sa labi. Sa sobrang takot ni Zoe ay nakalimutan na niya ang mga hula ni Levi noon pa man, iimbitahan ka ni Harry ng personal. Makalipas ang halos kalahating oras, huminto ang isang Mercedes-Benz sa harap ng hotel kung saan si Harry ang nakikita nila. Halika na, bumaba na tayo. Nanginginig pa si Zoe habang nakahawak sa braso ni Levi, hindi binibitawan. Nang makita ni Harry si Zoe, hindi niya namamalayan na sumigaw, Zoe, ikaw, sumakay ka na sa kotse. May mahalagang pag-uusapan si Lolo. Napatulala si Zoe nang makita ang kaaya-ayang ngiti sa mukha ni Harry. Kailan pa akong initian ni Lolo? Sa kotse, nagsimula si Harry, I'll get down to business, okay, Zoe. Hindi ka ba nagtatrabaho sa West City Ecological Park Development Project bago ito? Well, ngayon na ang iyong pagkakataon. Hiniling ni Mr. Jennings mula sa Ministry of Construction na isumite mo ang panukala at ipaliwanag ang mga plano sa kanila. Dapat mong gawin ang iyong makakaya. Naniniwala akong magagawa mo ito. At kaya, ilang minuto bago mag-alas 8, isang nalilitong Zoe at Levi ang dumating sa gusali ng opisina na responsable para sa proyektong ito. Ms. Lopez, andito ka na, bati ni Orlando, bumangon at umakyat para salubungin sila. Gusto ba ni Ms. Lopez at ng ginoong ito ng tsaa o kape? Tea for me and coffee for her, matipid na sabi ni Levi habang magiliw siyang umupo. Si Zoe, gayunpaman, ay ganap na natulala. Siya si Mr. Jennings, ang taong namamahala sa pamamahala para sa Ministry ng Konstruksyon. Maging si Joseph Garrison ay kailangang yumukod sa kanya kapag nakita niya siya. Bakit ang galang niya sa akin? Narinig mo ba yon? Now go and make the arrangements, sabi ni Orlando sa kanyang sekretarya. Ms. Lopez, please, have a seat, sabi ni Orlando kay Zoe. Halika na, umupo ka, sabi ni Levi, nang makitang natigilan siya, hinailan niya si Zoe para maupo sa tabi niya. Hindi nagtagal, inihain na ang kape at tsaa. Itinaas ni Zoe ang kanyang tasa gamit ang dalawang kamay, nanginginig pa rin habang si Levi ay naka-cross legs, ipinagmamalaki ang tindig ng isang tyrant. Tumayo si Orlando sa kanilang harapan na parang isang server, magalang at magalang. Hindi man lang siya naglakas loob na sumulyap kay Levi. Siya ang maalamat na tao. Huminga ng malalim, tumayo si Zoe at iniabot ang proposal. Mr. Jennings, ako si Zoe Lopez. Ikinagalak kitang makilala. Ito ang aking panukala. Tingnan mo. Humalaklak si Orlando. Ang iyong kakayahan ay nagsasalita para sa sarili nito, Ms. Lopez. Maaari nating iwanan ang panukala. Nasa iyo ang aming buong tiwala. Ubo. Nang makita ng mga mata ni Orlando ang nakakatakot na mga mata ni Levi,
Mabilis niyang kinuha ang panukala at pinag-aralan ito kasama ng ilan pang pinuno ng proyekto, kasama si Zoe na nagpapaliwanag sa gilid. Makalipas ang halos kalahating oras, bumangon si Orlando at nakangiting sinabi, "Tama kami sa iyo, Ms. Lopez. Ito ay perpekto. Ang plano ay 75 sa 100. Pagkatapos ay baguhin ang kanilang mga detalye mula sa aming pagtatapos, ito ay perpekto ngayon." Ibig bang sabihin ay nakuha na natin ang trabaho? Tanong ni Levi. Tumango si Orlando. 33 bidding documents ang natanggap namin mula sa preliminary selection, and so far si Ms. Lopez ang may pinakamataas na score. Sinuri namin ang mga kakayahan ng Imperial Meadows Limited at Lopez Group bago ito, at karaniwan kayong kumuha sa proyektong ito. Ngayon kailangan na lang nating sumabay sa agos at pumirma sa kontrata pagkalipas ng 3 araw. Alam ni Zoe na lahat ito ay pinutol at natuyo. Tumayo si Levi, hinayla si Zoe palayo at palusot na sinabi, "Salamat." Ano? Hindi. Ito ang dapat nating gawin. Nobela. Nang marinig ang mga salita ng pasasalamat ni Levi, natakot si Orlando na halos mapaluhod siya. Kahit lumabas na si Zoe ay parang nananaginip pa rin siya. "Zoe, kamusta?" Si Harry at isang dosenang iba pa ay nagtipon sa paligid niya. "Lolo, nakapasa kami sa preliminary selection at ang score ko ang pinakamataas, 95. Hiniling sa akin ni Mr. Jennings na pumunta pagkatapos ng 3 araw para lagdaan ang kontrata. Kami ang magiging responsable para sa pagbuo ng proyektong ito. Pero dumadaan pa rin sila sa proseso, kaya kailangan nating ilihim ito." Noong una ay gustong sabihin ni Zoe na gagawin niya ang proyektong ito ng mag-isa, ngunit nang makita niya si Harry, katutubo niyang binago ang kanyang tono. "Napakagaling. I'm so proud of you, Zoe. Ikaw ang bayani ng pamilya Lopez." Tuwang-tuwa si Harry, at gayon din ang iba. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking proyekto ng 1 bilyon. Hanggang sa natatandaan ni Zoe, 2 beses pa lang siyang pinuri ni Harry. Ang unang pagkakataon ay noong pinakasalan niya si Levi, isang upstart 6 na taon na ang nakalilipas. At surreal sa kanya ang papuri sa pagkakataong ito. "Zoe, sigurado ka bang nakukuha natin ang proyektong ito at kailangan lang nating gawin ay pumirma sa kontrata pagkatapos ng 3 araw?" Tanong muli ni Harry na medyo hindi pa rin mapakali. Tumango si Zoe. "Oo, Lolo, sigurado ako. Okay, wala sa isip ko yan." Nakahinga ng maluwag si Harry. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay sina Levi, Zoe, at ang pamilya Lopez at umuwi, ayon sa pagkakasunod-sunod. "Napaka-unexpected iyon, Dad." Napabuntong hininga si Henry. "Talagang nakuha namin ang trabaho. Hiniling ko sa aking kaibigan na tanungin ang sekretarya ni Mr. Jennings tungkol dito, at ito ay totoo." Nagliwanag ang mukha ni Harry. "Oo, ito ay isang malaking kagalakan para sa pamilya Lopez. Lolo," sabi ni Samuel, pagkatapos mag-alinlangan ng mahabang panahon. "Ibibigay mo ba talaga kay Zoe ang buong saklaw para i-handle ang proyektong ito?" "Natatakot ako na sa ligaw na ambisyon ni Levi, ang proyektong ito ay walang kinalaman sa atin pagdating ng panahon." Tumawa si Harry. "Nako, Samuel, naisip ko na. Hindi mo ba narinig kanina? Ngayong nasa amin na ang proyekto at kailangan lang namin ay pirmahan ang kontrata pagkalipas ng 3 araw, wala nang use value si Zoe para sa amin. At saka, makakagawa ba ang kanyang maliit na Imperial Meadows Limited ng isang proyekto na 1 bilyon? Kaya, pupunta kayo at pipirmahan ang kontrata pagkatapos ng 3 araw. Nominal position lang ang binigay ko kay Zoe. Hindi ko intensyon na makibahagi siya sa pagbuo ng proyektong ito." Tumawa ng masama si Samuel. "Nakakasakit na galaw iyon, Lolo." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 12. Pag-uwi, hindi makapaniwalang tumingin sina Aaron at Caitlin kay Levi. "Tama ka. Dumating talaga si Dad para imbitahan si Zoe ng personal." "Tatay, mukhang natalo ka sa pastahan na ito," nakangiting sabi ni Levi. "Ngunit paano nahuhulog ang proyektong ito sa ating mga kamay? Napakaraming mas malakas na kumpanya sa labas. Bakit nila tayo pipiliin?" Napaisip si Aaron ng malakas. "Oo, bakit pinilit nila akong pirmahan ang kontrata?" Napakurap si Zoe.
Naghihintay ng paliwanag ni Levi. Hindi niya maiwasang isipin na si Levi ang nasa likod ng lahat ng ito. Para bang magkakatotoo ang bawat salitang sinabi niya. Hindi mo ba natatandaan ang sinabi ni Asher Dragon sa piging noong gabing iyon? Tanong ni Levi. Nakuha ko na. Agad na sabi ni Aaron. Lahat ng iyon ay intensyon ng Asher Dragon. Tiyak na tutuperin ng isang malaking shot ang kanyang mga pangako. Ibig kong sabihin, sino pa ba sa tingin ninyo ang maaaring mag-utos kay Mr. Jennings? Napangiti si Zoe ng nakakaloko. Akala ko si Asher Dragon ay gumagawa lamang ng casual na pahayag. Ang mga salita ng isang malaking pagbaril ay dapat matupad. Napasimangot si Levi. Sus, dadaan na ang pamilya ko sa bubong kapag kinuha na natin ang proyektong ito. Magluto ng pinakamasarap na ulam mo, Caitlin. Ito ay isang selebrasyon, sabi ni Aaron. Marahil ay dahil sa kanilang magandang kalooban, si Levi ay mukhang mas kasiya siya sa mga mata ng mag-asawa. Huwag kang mag-alala tungkol sa paghahanap ng trabaho, Levi, sabi ni Zoe. Manatili ka na lang sa akin. Oo naman, sisiguraduhin kong tutulungan kita ng maayos. Pagkaraan ng 3 araw, nagayos sina Levi at Zoe, handa nang pumunta at pumirma sa kontrata. Levi, sa tingin ko ay dapat kong bigyan ng pansin si Lolo. Labis silang nag-aalala tungkol dito, sabi ni Zoe. Sa tingin ko hindi ko naman kailangan. This is none of their business, anyway, sabi ni Levi. Gayunpaman, sa tingin ko dapat ko silang tawagan. Dinial ni Zoe ang number ni Harry. Anong problema, Zoe? Lolo, binibigyan ko lang kayo ng heads up na pipirma na tayo ngayon ng kontrata. Nako, papunta na pala doon ang ate mo at si Samuel, kaya hindi mo na kailangang pumunta. Huwag kang mag-alala, pipirma sila sa ngalan mo. Iwanan mo lang ang bagay na ito at magtrabaho sa Imperial Meadows ng payapa, sabi ni Harry, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Sa sobrang gulat ni Zoe halos mabiton niya ang phone niya. Ano ito? Sinabi ni Lolo na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin at may pumunta na upang pumirma sa kontrata sa ngalan ko, Zoe sniveled. Kumulo ang dugo ni Levi sa narinig. Ang pamilya Lopez ay walang kahihiyan gaya ng pamilyang Garrison. Huwag kang mag-alala, walang sino man ang makakaagaw ng pag-aari mo, sabi ni Levi sa mahinang boses. Tumalikod siya at nag-draft ng isang mensahe, na ipinadala sa pinuno ng Ministry of Construction. Samantala, 12 mga negosyante ang nagtipon sa bidding site, naghihintay ng mga anunsyo ng resulta. Sa huli, si Carlos Wayland, ang kinatawan na pinuno ng Ministry of Construction, ang nag-anunsyo. Inaanunsyo ko na ang proyekto ng West City Ecological Park ay bubuuan ng Imperial Meadows Limited ng Lopez Group. Nagkagulo ang mga manonood sa anunsyo ni Carlos. Walang makakaintindi sa loika sa likod ng tagumpay ng Imperial Meadows. Si Samuel, Melanie, at ang iba pang pumunta bilang mga kinatawan ng Imperial Meadows ay tumayo at tinanggap ang pakiramdam mula sa mga tao sa kanilang paligid. Maaari ba nating pumunta sa backstage ang kinatawan ng Imperial Meadows Limited para pirmahan ang kontrata? Ang taong naging responsable sa pagpirma ng kontrata ay si Orlando Jennings pa rin. Dumating lang ang deputy team leader para i-announce ang resulta. Nasaan si MS? Zoe. Tumangala si Orlando sa iilan sa kanila na may disgusto sa kanyang mga mata. Ikinagalak kitang makilala muli, Mr. Jennings, bati ni Samuel. Sobrang dami ni Zoe sa kanyang plato, kaya ipinadala niya kami para pirmahan ang kontrata sa ngalan niya. At saka, nagawa na ang resulta ng bidding and we're set on taking on the project. Ano ang pagkakaiba ng kung sino ang dapat pumirma at sino ang hindi dapat, Mr. Jennings? Tumanggaw si Melanie. Nako, may malaking pagkakaiba, kaibigan ko, sabi ni Orlando. Hayaan mo akong magtanong sa iyo, halimbawa, kung narito ka sa ngalan ni MS. Zoe para pumirma sa kontrata, pipirmahan mo ba ang kanyang pangalan o pangalan ng ibang tao? Ako, natigilan si Melanie. Tiyak, hindi nila intensyon na pirmahan ang pangalan ni Zoe, kundi kay Harry. Hindi kaya si Zoe ang magiging sole possessor ng project kung pipirmahan nila ang pangalan niya. Nga pala, Mr. Jennings, dagdag ni Sean. Maaaring hindi mo ito nalalaman,
Bagaman ang Lopez Group ay maraming subsidiary, ang pangulo ay si G. Harry Lopez, na may ganap na kontrol sa lahat ng kumpanya. Sa pagkakataong ito ay pipirmahan ang kontrata sa ilalim ng pangalan ni Mr. Harry, at pumayag na rin si Zoe dito. Umiling si Orlando. Hindi mangyayari yan. Inatasan namin si Zoe Lopez na mga siwa sa proyektong ito. Hindi ko alam kung sino itong si Harry Lopez na sinasabi mo. Pero dahil sinabi na ninyo, tatawagan ko si MS. Zoe, kung papayag siya, papayag din ako sa side ko. Sabay-sabay na nataranta ang tatlo, alam nilang si Zoe ay itinago sa dilim at hindi pumayag dito. MS, Zoe, pwede bang tanungin kung pumayag ka na may ibang pumirma sa kontrata sa ngalan mo at kasama ang pangalan ni Mr. Harry? Diretsyong tanong ni Orlando sabay connect ng tawag. Nang marinig iyon, napagtanto ni Zoe na wala nang kinalaman sa kanya ang proyekto mula ngayon kung bibigyan niya ito ng pahintulot, at kung hindi, akala niya ay kamumuhian siya ng kanyang lolo habang buhay. Isa itong desisyon na kailangan niyang gawin sa pagitan ng mga interes at ng kanyang lolo. Ako ay, matagal na nag-alinlangan si Zoe at papayag na sana nang kunin ni Levi ang phone niya. Hindi man lang sila tumawag. Ano ang nangyayari? Worst comes to worst, susuko na lang tayo sa project na ito. Ibigay mo na lang sa may gusto, sabi ni Levi. Pagkabitin, binigyan ni Orlando si Samuel at ang kanyang mga kasama ng isang nakamamatay na titig, ang kanyang mukha ay malungkot. Napagtanto ang kabigatan ng bagay na ito, ibinaba nila ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na tumingin kay Orlando, nobela. Nilinaw ko ang sarili ko, di ba? Ang proyektong ito ay kailangang magawa ni MS. Zoe mula simula hanggang wakas. Walang ibang makakapalit sa kanya. Kung ipagpipilitan mo ito, mapapalitan ko lang ng iba. Napakaraming tao na kayang humawak ng proyektong ito. Makinig ka, kung gusto mo ang project na ito, papuntahin mo si MS. Zoe at pirmahan ang kontrata ngayon. Kung hindi, kukunin namin ito bilang na-forfeit mo. Nang marinig ang sinabi ni Orlando, tumakbo silang tatlo na parang hangin. Ano? Dapat si Zoe. Akala ko may makakapirma sa kontrata. Nagulat si Harry nang malaman niya ang tungkol dito. Dad, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Henry. Kailangan ba talaga nating hayaan si Zoe na kunin ang proyektong ito? Wala nang ibang paraan. Pero kahit na si Zoe ang pumalit, karamihan sa mga kita ay nasa ating mga kamay. Si Zoe ay masunurin pa rin sa akin, bibigyan lang natin sila ng konting bagay pagdating ng panahon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang maliit na Imperial Meadows Limited ay hindi kayang gawin ang proyektong ito ng mag-isa. Kakailanganin nila ang ating tulong, sabi ni Harry. Pero lolo, paano natin mapapirma si Zoe sa kontrata? This has happened for the second time now, tanong ng isa. Ako na mismo ang susando sa kanya, paghirap ni Harry. Hindi ako kukuha ng hindi bilang sagot. Tawagan mo muna siya. Nang matapos ang tawag ay si Levi na ang sumagot. Hindi mo kailangang sumama. Busy kami. Dahil doon, ibinaba ni Levi ang tawag. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 13. Nataranta ang lahat sa pamilya Lopez. Pumayag na sana si Zoe, pero kasama si Levi, hindi sila sigurado tungkol doon. Anong gagawin natin ngayon? Who knows kung nawala ulit si Zoe kasama si Levi. Kung hindi natin sila mahanap pagsapit ng hapon, ituturing ni Mr. Jennings na kusang loob na tayong sumuko sa proyekto, nag-aalalang sabi ni Samuel. Tinatakot niya ako. Kahit na hanggang sa bigyan ako ng mga tuntunin. Ganti ni Harry, saka tumawag. Anong ibig sabihin nito, Levi? Hindi mo ba gusto ang project na ito? Tama, wala namang kinalaman sa akin, Hindi mo ba sinubukang tanggalin si Zoe? Baka pabayaan na lang natin ang proyektong ito, ganti ni Levi. Levi, walang ibang kahulugan si Lolo, mahinang sabi ni Harry. Halika at pumirma ng kontrata kay Zoe. Sa hinaharap, si Zoe ang mamamahala sa proyektong ito sa pagpapaunlad. Iyon din ang gusto ni Mr. Jennings. Well, hindi ako masyadong sigurado dyan. Natatakot ako sa anumang oras ay matanggal sa trabaho si Zoe. Pangalanan ang iyong mga kondisyon, Levi.
Paano ko mapapirma si Zoe sa kontrata? Galit na galit si Harry, ngunit hindi niya mapigilan. Kondisyon. Bilang isa, ganap na bubuo ng Imperial Meadows Limited ang proyektong ito, at walang ibang kumpanya ng Lopez Group na maaaring magpadala ng kasangkot. Bilang dalawa, ang Imperial Meadows Limited ay ihihiwalay sa Lopez Group at maging isang independenteng kumpanya. Pero pumayag si Zoe na ibigay sa iyo ang kanilang bahagi ng development project. Ibig kong sabihin, dapat tayong lahat ay magkakasama, tama. Basta pumayag ka sa mga kondisyong nabanggit, dadalhin ko si Zoe para pirmahan kaagad ang kontrata. Hinay pa ni Harry ang gasket matapos magsalita si Levi. Hinihikayat ni Levi si Zoe na putulin ang lahat ng relasyon sa pamilya Lopez. Sa madaling salita, walang kinalaman ang pamilya Lopez sa proyektong ito, at depende kay Zoe kung gusto nating makakuha ng isang piraso ng pie. Ngunit sa kritikal na yugtong ito, dapat muna nating pirmahan ang kontrata. Dapat mayroon akong proyektong ito. Humugat ng malalim na hininga si Harry. Okay, pumayag ako. Hindi sapat ang mga pangakong salita. Dapat dumaan agad tayo sa mga formalidad, sabi ni Levi. Ikaw, how I wish mabalatan ko siya ng buhay. Hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon para makapag-isip. Sige. Magpapadala ako ng isang tao para tapusin ito. Manalo ng 21M gamit ang iyong 5 piso. Ad. Kuwait. Sa loob lamang ng 3 oras, natapos na ni Harry ang lahat ng formalidad. Ang Imperial Meadows Limited ay ganap na nahiwalay sa Lopez Group at naging kumpanya ni Zoe. Okay, pupunta tayo at pipirmahan ang kontrata. Dinala ni Levi si Zoe sa bidding site at matagumpay na napirmahan ang kontrata sa Orlando. Kaya ako ang namamahala sa isang malaking proyekto ng 1 bilyon. Mula sa pagkabangkarote hanggang sa pagsasagawa ng napakalaking proyekto. Si Zoe ay hindi naglakas loob na mag-isip tungkol dito. Sa pagpirma ng kontrata, si Harry at ang iba pa ay napuno ng halo-halong damdamin. Hindi ba masyadong walang awa si Levi? Sinusunog niya lahat ng tulay natin, ani Henry. Ang lakas ng loob niya. Kayanin kaya ni Zoe ang proyektong ito ng mag-isa. Pwede ba niyang pirmahan ang kontratang ito kung hindi dahil sa pamilya Lopez? Lalagyan ng nobela. Oo, monopolyo niya lahat. Tumanggi akong tanggapin ito. Nagkagulo sina Sean, Melanie at ang iba pa. Huwag kayong mag-alala, nakangiting sabi ni Fabian. Makukuha pa rin natin ang proyektong ito. Kahit na naging independent na ang Imperial Meadows Limited, si tatay pa rin ang nagmamay-ari ng 30% ng kanilang shares. Bukod dito, ang pagbuo ng 1 bilyong proyekto ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng sinuman. Ang bawat bit ng tao at pinansyal na likas ay kailangang-kailangan. Imposible para sa isang maliit na kumpanya tulad ng Imperial Meadows na hawakan ito ng mag-isa. Oo, ang Imperial Meadows Limited ay halos bangkarota na ngayon, at may utang pa sila kay Lolo, sabi ni Sean. Saan sila kukuha ng pondo para magtrabaho sa proyektong ito? Bueno, hindi na kailangang mahirap alang si Levi, isa lang siyang basura, at walang koneksyon si Zoe sa Northampton. Kailangan nilang magmakaawa sa amin na mamuhunan sa kanila pagdating ng panahon. Hahaha, ngumisi si Henry. Tay, sa palagay ko dapat natin silang bigyan ng kaunting pressure at ibalik muna ang 2.8 milyon. Tawa ng tawa si Harry. Ikaw ang pinakamasama, Henry. Ngunit iyon ang dapat gawin. Sean, pumunta ka saglit at humingi ng pera natin. Kuwait, naipaalam na sina Aaron at Caitlin. Tuwang-tuwa sila kaya espesyal silang naghanda ng pagkain at hinintay na bumalik sina Levi at Zoe. Gayunpaman, mukhang malungkot si Zoe sa kabila ng pagpirma ng isang malaking kontrata. Nay, tatay, na-offend na namin si Lolo sa pagkakataong ito. I bet habang buhay nilang kamumuhian tayo. Huwag mo na lang silang pansinin. Ang aming katayuan ay ang pinakamababa sa pamilya sa lahat ng oras na ito at ang iyong lolo ay walang pakialam sa amin. Sa pagkakataong ito, kailangan nating gumawa ng pangalan para sa ating sarili at patunayan ito sa kanya. Sabi ni Aaron. Oo, kailangan kong magtrabaho ng husto. Levi, sabi ni Aaron. Bagaman wala kang naiambag sa pangyayaring ito, mukhang maayos naman ang takbo ng pamilya natin pagbalik mo. Halika, inuman tayo.
Nang maglabas si Aaron ng isang bote ng masasarap na alak, dumating si Sean. Pinapunta ako dito ni Lolo, Tiyo Aaron. Ito ay isang IOU. Pakibalik ang 2.8 milyon na utang mo sa amin. Parang kidlat ang naging pahayag ni Sean kay Aaron at sa kanyang pamilya. Sinabi ni Lolo na makikipag-appoint siya sa isang dayuhang doktor para humingi ng medikal na payo, at wala siyang pera ngayon, kaya maaari lang niyang hilingin sa nabayad siya, dagdag ni Sean. Medyo urgent, kaya kailangan mong bayaran ang utang mo sa loob ng 3 araw. Kung hindi, ang kalusugan ni Lolo ay masisira lamang. Umalis si Sean pagkatapos niyang ibigay sa kanila ang nakakalungkot na balita. Anong mali? Tanong ni Levi. Kinagat ni Zoe ang ilalim ng kanyang mga labi at sinabing, "We're doomed. Walang pera, wala sa kumpanya o sa bahay. Ang kumpanya ay nagsimulang mag-operate muli, at wala kaming kalahating milyon sa aming account. Sa pamilya naman, halos hindi na namin kayang bayaran ang tuition fee ng kapatid ko." Si Zoe ay may isang nakababatang kapatid na nag-aaral sa ibang bansa at umaasa pa rin sa pamilya para sa pinansyal na suporta. "Alam ko na, bumantong hininga si Aaron. Hindi kami papakawalan ng ganoon kadali ni tatay. Alam kong itataboy niya tayo sa isang sulok hanggang sa mabayaran natin siya." Puno ng kulay at animation ang mukha ni Zoe. "Hindi lang basta bayaran sila, kailangan din natin ng pondo para sa development project. Wala kaming paunang pondo para simulan ang proyekto. Kailangan ang pamumuhunan, ngunit mahirap. Ang proyekto ay maaaring itigil pagdating ng oras at ang kabilang partido ay maaaring wakasan ang kontrata. Hindi mo sinasabi, binigyan na kami ng babala ng bangko at hindi na kami makahiram kahit isang sentimo ngayon." Nangingilid na ang luha ni Aaron. Pagkatapos ng lahat ng pag-uusap na iyon, ang lahat ay nauwi sa ito, pera. Maaari nilang malutas ang lahat kung mayroon silang pera, ngunit ang isang tao na walang piso ay hindi tao. At saka, hindi lang isang sentimos ang nangyari, kundi 2.8 milyon. "Nakita ko na ito," patuloy ni Aaron. "Niloloko tayo ng iyong lolo na ibigay sa kanila ang proyektong ito sa pamamagitan ng pagpilit sa amin na humiram ng pera sa kanila at mamuhunan sila sa amin. Kung wala ng ibang paraan, ibigay na lang natin at ibigay kay lolo," walang magawang sabi ni Zoe. "Ngayong nasa ating mga kamay ang Imperial Meadows Limited, gawin natin ito ng paisa-isa. Bakit kailangan mong isuko?" Nagsalita si Levi. "Hindi problema ang 2.8 milyon. Ipauwi mo na lang sa akin." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 14. Napatingin ang lahat kay Levi na nagtataka. "Ano? Iwan mo na lang. Kakalabas mo lang sa kulungan. May pera ka ba?" "Ako, may iisipin ako." May dalang card si Levi, ngunit hindi niya alam kung magkano ang nasa loob. "Huwag mong pilitin ang iyong sarili at gawin ang anumang bagay na wala sa linya. Hahayaan na lang natin kapag hindi natuloy," sabi ni Zoe na nag-aalalang nakatingin kay Levi, natatakot na baka may gawin siyang labis. "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala," sagot ni Levi sabay hawak sa mga kamay niya. Kinabukasan, lumabas si Levi mag-isa. Pagdating pa lang niya sa intersection, may isang Maybach na huminto sa gilid. Bumaba si Asher Dragon sa kotse at inakay si Levi para makapasok. "Any update sa Garrison family? May darating ba para humingi ng tawad?" tanong ni Levi. Umiling si Asher Dragon. Wala ni isa sa kanila ang nagsisi. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Panahon na para ipakita sa kanila ang kaunting bagay. Pagdating sa bangko, nag-withdraw si Levi ng 5 milyong cash sa isang pagkakataon. Ang mga tauhan sa bangko ay tumingin sa kanya, nagulat, at lalo na natakot nang makita ang lalaking nakauniporme ng militar na nakatayo sa tabi niya. Iyan ang hari ng digmaan. Si Hans, ang pangkalahatang tagapamahala ng punong tanggapan ng Northampton Bank, ay dumating upang maglingkod ng personal. Sa huli, siya at si Hailey, isang matangkad na babae na may kaaya-ayang mukha, ay tumulong sa pagbubuhat ng mga briefcase ng pera mula sa VIP passageway. Hindi napigilan ni Hailey na magnakaw ng pangalawang tingin kay Levi na tila pamilyar sa kanya. "Nakakatakot ang kanyang pagkakakilanlan, kahit na ang aming pinuno ay halos tumakbo dito." Matapos silang paalisan, huminga ng malalim si Hans. "Sino iyon, Mr. Lowry?" Curious na tanong ni Hailey.
Sikat ba ang katabi niyang nakauniporme ng militar? Ang taong iyon ay isang bona fide king of war. Ang pagkakaroon ng hari ng digmaan bilang kanyang tagasunod. Pag-isipan ito, mahinang sabi ni Hans. Napasinghap si Hailey sa gulat. Kaya huwag mong banggitin ang tungkol sa araw na ito at panatilihing kumpidensyal ang lahat. Tumango si Hailey. Naiintindihan. Kahit sino ang magtanong, sabihin lang na ito ay isang pautang, at magpeke ng isang resibo o isang bagay. Opo, Ginoo. Kuwit. Kinagabihan, nang umuwi si Levi na may dalang 5 briefcase na puno ng pera, tulala si Zoe at ang kanyang mga magulang. Binilang nila sila ng 3 beses, at narito, mayroon ng 5 milyon. Saan ka nakakuha ng ganong kalaking pera? Huwag sabihin sa akin na ito ay mula sa mga loan shark. Natarante si Zoe. Anong loan shark? Huwag mag-alala tungkol dito. Anyhow, I got the money, so use this to solve your urgent problem first, sabi ni Levi. Oo, lutisin muna natin ito, pagsang-ayon ni Aaron. Pero sapat na ang 2.8 milyon. Bakit ka nakakuha ng 5 milyon? Naguguluhang tanong ni Zoe. Makikita mo pagdating ng panahon. Kuwit. Nang marinig ang balita na magbabayad sila, dumating si Henry upang kunin ang pera mismo. Aaron. Mabilis lang iyon, panunuya ni Henry. Sigurado kang may 2.8 milyon. Ito ay dapat na mahirap sa iyo. Akala ko hindi mo kayang bayaran kami. Sinaman siya ng tingin ni Aaron. Wala kang pakialam. Anyway, nakapag-ipon na ako ng 2.8 milyon, at nababayaran niyan ang utang natin. Sino nagsabing 2.8 milyon? Panunuya ni Henry, pag-iiba ng usapan. Kailangan nating isaalang-alang ang maraming araw ng interes. Narito ang IOU. Kasama ang interes, dapat mga 5 million plus, pero sisingilan ka lang namin ng 5 milyon. Ano? 5 milyon? Paano ito 5 milyon? Kahit ang mga loan shark ay hindi kasing demanding mo. Sina Aaron at Zoe ay nagulat. Pinahiram ito sa amin ni Itay nang walang kondisyon noon, sabi ni Caitlin. Paano magkakaroon ng interes? Mahal kong Caitlin, napakawalang muwang mo. Hiniram ni Itay ang pera para matulungan ka, ngunit lahat tayo ay negosyante, huwag tayong magdala ng pagmamahal sa pamilya sa usaping ito. Ano ang magagawa ko kung hindi binasa ninyong mabuti ang IOU? Kinuha ni na Zoe at Aaron ang IOU at kinakalkula ang mga ito, at talagang may interes. Sa wakas ay alam na nila kung bakit nagdala si Levi ng 5 milyon. Gayunpaman, malinaw na ang IOU ay naamyendahan. Napakalupit. Hindi ako makapaniwalang ginagawa sa akin ito ni Lolo. Isa lang ba akong outsider sa kanya? Napaiyak si Zoe. Pati si Aaron ay nabigla. Biological father ko ba siya? Paano niya nagagamit ang mga ganitong dirty tricks sa amin? Ano? Hindi mo aaminin? Okay, fine. I'd demanda kita pagkatapos. Ngumisi si Henry. Bakit hindi tayo? 5 milyon, tama ba? Eto, kunin mo. Nilagay ni Levi ang 5 briefcase ng cash sa harap ni Henry. Matapos suriin ang mga ito, si Henry at ang ilang iba pa ay nabigla. Ang tunay na pera nito. At may eksaktong 5 milyon. Ni-record ni Levi ang eksena at pinunit ang IOU. Saan ka nakakuha ng 5 milyon? Si Henry ay nasa bingit ng pagdududa sa katotohanan. Wala kang pakialam. Magwala ka. Hinabol sila ni Levi. Sa tirahan ng Lopez, lahat ay nakatingin sa 5 milyon na nasa mesa na nakanganga ang mga mata at bibig. Paano nila nakuha ang perang ito? Todo-todo ba sila para mangolekta ng 5 milyon para lang pigilan natin ang 10 bilyong proyektong iyon? Saktong dumating si Fabian. Tay, nalaman ko na hiniram ni Levi itong 5 milyon. Meron daw siyang property na pwedeng gawing collateral, he said. Sigurado ka ba? Seryosong tanong ni Harry. Sigurado ako. Ang taong namamahala sa transaksyong ito ay si MS. Hailey Stinson, ang senior director ng punong tanggapan ng Northampton Bank. Kahit papaano ay nakipag-ugnayan ako sa kanya, at inamin niya sa kanyang sarili na isang taong nagngangalang Levi Garrison ang humiram nito. Gumastos ako ng 100,000 para makakuha ng kopya ng invoice. Matapos matanggap ang invoice, kinumpirma ni Harry na totoo ito. Haha, hiniram. Tingnan natin kung paano niya ito ibabalik.
Ang pinakamalaking tanong ay, paano nila gagawin ang proyektong ito? Kailangan pa rin nilang puntahan tayo sa huli. Kuwait. Nadama ni Zoe na ito ay masyadong surreal upang malutas ang isang malaking isyu. Natouch siya nang malaman niya sa pamilya Lopez na si Levi ang nanghiram ng pera para bayaran ang kanilang mga utang. Dapat tayong magdala ng mga pamumuhunan at simulan ang proyekto sa lalong madaling panahon. Pero isa pang malaking problema doon. Kakailanganin natin ng maraming pondo para mapaunlad ang proyektong ito. Ayon sa budget ni Zoe, isang panimulang kapital na 30 milyon ang kinakailangan at hindi bababa sa 70 milyon ang kinakailangan pagkatapos. Isang mahinang ungol ng kawalan ng pag-asa si Aaron. Napakahirap na gawaing gampanan. May ideya ka ba? Tanong ni Zoe na nakatingin kay Levi. Ngumiti si Levi. Maghahanap na lang kami ng malalaking kumpanya. Susubukan naming mag-door to door. Ang proyektong ito ay isang minahan ng ginto. Sigurado akong maraming kumpanya ang magiging interesado. Tumango si Zoe. Alam ko naman yun. Pero natatakot ako na marami silang hinihiling na kapalit kapag pumayag na sila. Magkakaroon ng maraming overlord terms. Wala namang masama kung susubukan, di ba? Hindi mo malalaman kung mayroong isang tao na mamumuhunan na walang kalakip na string kung hindi mo susubukan, Levi beamed. Paano ito posible? Labis na naghinala si Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 15. Kung sasabihin ang katotohanan, ito ay isang bagay ng mga salita ni Levi tungkol sa mga pamumuhunan. Oh yeah, don't you worry, biglang sabi ni Zoe. Babayaran ko ang 5 milyon, sana ay makapag-reel tayo sa ilang investment sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangan yan. Bakit natin pinag-uusapan ang paksang ito? Ngumiti si Levi. Pero kailangan mo ring ibalik ang pera, hindi ba? Paano mo gagawin iyon? Wala kang pera. Dahil doon, tumango si Levi. Kapag kumita na tayo ng sapat na pera mula sa proyektong ito, nagpaplano akong makakuha ng bahay. Hindi nararapat na manatili tayo kina mom at dad, dagdag ni Zoe. Naaalala mo pa ba ang ating kasal? Tanong ni Levi, biglang naalala. Oo, ikaw mismo ang nagdisenyo ng villa na iyon, at ito ay perpekto. Sayang naman, napabuntong hininga si Zoe. Bawiin ko ang villa na iyon, sabi ni Levi. Ang villa na iyon ay pag-aari ng pamilya Garrison ngayon, Levi. Huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Hindi mo sila kayang labanan, pangungumbinsi ni Zoe. Huwag kang mag-alala. Desidido si Levi na bawiin ang kinuha sa kanya ng pamilya Garrison. Kinabukasan, abala si Zoe sa paghahanap ng puhunan habang nasa bahay naman si Levi. Gusto niyang hayaang tumakbo si Zoe sa isang pader na bato bago gawin ang mga organisasyong pag-aayos. Napatingin sina Aaron at Caitlin kay Levi na naninigarilyo sa couch, nagsalubong ang mga kilay at mukhang nagtatampo. Itapon mo ang sigarilyo at sumama ka sa akin. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Malamig na sabi ni Aaron, nanlilisik ang tingin kay Levi. Pinutol ni Levi ang kanyang sigarilyo at sumunod. Tatay, alis na lang. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Aaron sa isang malalim na pagsimangot. Hindi mo ba alam ang sitwasyon natin ngayon? Sa tingin ko okay na tayo. Ngumiti si Levi. Nakuha namin ang proyekto at hanggat hindi kami umiikot sa kanilang mga pamumuhunan, si Zoe at ang aming hinaharap ay magiging maliwanag sa bawat araw. Oo, at dahil may magandang kinabukasan si Zoe, nasa panganib ka. Ano? Ang ekspresyon ni Levi ay nagbago mula sa tuwa hanggang sa pagtataka. Dapat mong malaman na kapag natapos na ang proyektong ito, tataas ng ilang bilyon ang net worth ni Zoe. Magkakaroon siya ng foothold sa Northampton sa hinaharap. Sa tingin mo, magiging karapat-dapat ka pa ba sa kanya? Seryosong sabi ni Aaron. Hindi ko kinu-question ang iyong mga kakayahan, ngunit kailangan mong maunawaan na kalalabas mo lang sa bilangguan at iba pa ang mga bagay mula sa 6 na taon na, ang nakaraan. Hindi magiging madali ang magsisimula muli ng negosyo lalago lang ang gap niyo ni Zoe. Tama, sang-ayon ni Caitlin. Pero tamad ka at walang ginagawa buong araw. Wala ka man lang disenteng trabaho. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa anak ko? Eksakto. Isipin mo na lang kung gaano ka-iya si Zoe kung asawa ka pa rin niya noon. We will find a proper time to discuss this with Zoe regarding your divorce.
Ito ay para sa pinakamahusay, para sa iyo at kay Zoe. Ihanda mo na lang ang sarili mo, napabuntong hininga si Aaron. Tumawa si Levi. Nay, tatay, ito ba ang ibig nilang sabihin sa pagsunog ng mga tulay? Anong ibig mong sabihin, sinusunog ang mga tulay? Sa palagay mo ba ay ikaw ang nakakuha ng proyektong ito? Kumatok ka lang ng konti. Dahil sa kakayahan ni Zoe kaya nakuha namin ang project na ito, okay? Oo, sa madaling salita, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Isang kalahating pigeon na tawa lang ang naibigay ni Levi sa bagay na ito. Sigurado ka, nanay at tatay. Gagawin kong si Zoe ang pinakamasayang babae sa mundo. Ipinahayag ni Levi. Sinaman siya ng tingin ni Caitlyn. At paano mo balak gawin iyon? Wala ka man lang bahay. Naniniwala na sana ako noong nagkaroon ka ng malaking villa noon, pero ngayon. Ikaw ay isang mahirap na may zilch. Not to mention na sa bahay ko ka tumira. Hindi ka ba nahihiya? Umalis ka na lang ng ilang araw. Ayokong makita ka kahit saglit. Oo, naging masaya si Zoe, at madali siyang ma-distract kapag nandyan ka, dagdag ni Aaron. Dahil pinalaya sa bahay, hindi nagalit si Levi. Ito ang utang niya kay Zoe. Sa ibaba, huminto ang isang Rolls-Royce Phantom. Bumaba si Asher Dragon sa kotse at binati, God of War, after you. Pumasok si Levi sa kotse. Aaron, dali, biglang sumigaw si Caitlyn na nakatingin sa bintana. Sa tingin ko ay sumakay lang si Levi sa isang luxury car. Nagmamadaling lumapit si Aaron at nakita niya ang isang Rolls-Royce na dumaan sa kanyang bahay. Iyan ay isang Rolls-Royce Phantom. Big shot dapat ang may-ari ng sasakyan. Paano nakapasok si Levi sa ganitong klaseng sasakyan? Mabilis na sabi ni Aaron. Nakakita lang ako ng figure sa likod na medyo kamukha niya. Masyado yata akong nag-alala, nakahingang maluwag na sabi ni Caitlyn. Kung kaya niyang magmaneho ng Rolls-Royce, mananatili ba tayo sa daang metro kwadrado na basurahan? Ngumuso si Aaron. Umaasa ka pa rin sa gigolo na ito. Oo, sana mamatay siya sa gutom. Sa kotse, nagtanong si Asher Dragon, saan ngayon, sir? Sa Royal Villa. Dapat kong bawiin ang aking villa. Sir, alam ko na ang nakatira ngayon sa villa nyo ay si Matthew Green. Siya ang kasalukuyang general manager ng Skyline Media sa ilalim ng Garrison International. Siya ang kasalukuyang pinagkakatiwalaang aide ni Ashton. Matapos mong ipagkanulo, inilaan niya agad ang sarili niya kay Ashton. Si Ashton ay uncle ni Levi, anak ni Jacob. Siya ay may reputasyon sa pagiging isang tao tungkol sa bayan. At ito ang nagsabi na gusto niyang pakasalan si Zoe sa handaan noong araw na iyon. Matagal na niyang pinagnanasaan si Zoe. Nanlamig ang tingin ni Levi sa banggit ni Matthew. Dati siyang pinagkakatiwalaang aide, ang kanyang mga alipors. Si Levi ang nag-promote sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, nakagawa na siya ng pandaraya at nakulong. Natatandaan pa ni Levi na pagkatapos ng kanyang pagbagsak, si Matthew ay naging alipin ng pamilyang Garrison na agad na nakipag-ugnayan sa mga mamamahayag ng media upang sirain ang kanyang pangalan. Nakagawa pa nga siya ng maraming ebidensya ng inaakalang krimen ni Levi at matagumpay siyang ipinakulong. Iniisip kung gaano kagalang-galang si Matthew sa harap niya, nakita ni Levi na katawa-tawa ito. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Royal Villa. Nakatayo sa harap ng villa na personal niyang idinisenyo, bumubula ang galit sa ibaba ng kanyang isip. Ang lakas ng loob niyang magstay sa marital home ko. Mamatay. Nang mapansin silang dalawa, lumabas ang kasambahay sa villa at nagtanong, anong ginagawa ninyo rito at sino ang hinahanap ninyo? Ngumisi si Levi. Nandito ako para tingnan ang bahay ko. Ano, bahay mo? May sakit ka ba sa ulo? Sinasabi ko sa iyo, ang may-ari ng villa na ito ay si Matthew Green, si Mr. Green ng Skyline Media. Ngumisi ang kasambahay. Napangisi si Levi sa labi. Saka sinabi ba ni Matthew sa iyo kung sino ang dating may-ari ng villa? Sa tingin mo may pakialam ako. Si Mr. Green lang ang kilala ko. Sa sandaling iyon, isang Porsche Panamera ang pumasok. Agad na pumunta ang kasambahay para buksan ang pinto. Bumaba si Matthew na nakasuot ng suit at inaalalayan siya ng isang sekretarya sa gilid. Mainit ang sekretarya na nakasuot ng business attire.
Ang kanyang mahahabang binti na nakabalot ng itim na medyas ay lalong kaakit-akit. Nang makitang nagkabalikan sila, halatang may mga kalokohan sila. Sino ang mga taong ito? Tanong ni Matthew, bakas sa mukha niya ang displeasure habang nakatingin sa 2 taong nakatayo sa harap ng vilya. Dahan-daang lumingon si Levi. Sa ilang segundo nang magtama ang kanilang mga mata, nagulat si Matthew sa kanyang buhay. Nagkataon lang na may business trip siya sa pagdiriwang ng piging ng pamilya Garrison kaya hanggang ngayon ay hindi niya nakilala si Levi. Pagkilala kay Levi ngayon, wala siyang ibang maramdaman kundi bulag na takot. Ito ay naiiba sa iba pang pamilya ni Garrison. Si Matthew ay may psikolohikal na takot at sindek para kay Levi. Lalo na't may ginawa siyang kasuklam-suklam sa kanya, hindi siya makatingin kay Levi sa mata. Mukhang maganda ang buhay, Mr. Green. Tanong ni Levi na may ngiti sa labi. WW anong ginagawa mo dito? Nanginginig na tanong ni Matthew. Nandito ako para tingnan ang bahay ko. Pinalaki ni Levi ang vilya. Walang kinalaman ang vilya na ito sa iyo ngayon. Kaya umalis ka na, sabi ni Matthew, inayos ang sarili at tumingin kay Levi. Ngumisi si Levi. At kung hindi ko gagawin? Napatitig kay Levi ang secretary ni Matthew na si Kaina. Sino ka sa tingin mo? How dare you behave like a barbarian? Umalis ngayon, o ipapaalam ko kay Mr. Ashton, at pagsisisihan mo ito. Sa pagbanggit kay Ashton, biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Matthew at sumagot siya, Levi Garrison, sa pagsasaalang-alang na ikaw ang boss ko, hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Kaya please umalis ka na. Sino ka sa tingin mo para pahirapan ako? Dinesperada ni Levi. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin, Levi? Ikaw ay isang walang tao ngayon. How dare you talk to Mr. Green ng ganyan? Ngumisi si Kaina. Lumuhad ka at gumapang ka palabas. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 16. Sampalan sila. Mahinang utos ni Levi. Umangat si Asher Dragon at nagbigay ng isang mahigpit na sampal sa mukha ni Kaina. Ang kanyang sampal ay dumating ng may lakas ng paggugupit na nagpatalsik sa kanya at pinalipad siya ng halos 8 metro ang layo. Pinunit nito ang kanyang laman na may malalalim na hiwa sa kanyang balat, at lumabas ang ilang ngipin na may mantsa ng dugo mula sa kanyang bibig. Punong-puno ng hangin ang kanyang mga hysterical na hiyaw na para bang kinakatay siya. Natigilan si Matthew. Hindi ka man lang maglakas loob na lapitan ako, nanginginig niyang sabi, o tatawagan ko ang security. Sampal. Makapal at mabilis ang sampal mula sa Asher Dragon, dahilan para makakita siya ng mga bituin. Bumulwak ang dugo na parang bukal sa bibig ni Matthew. Muntik na siyang matamba nito. Pakiusap huwag mo akong patayin, pakiusap huwag mo akong papatayin, nanggigigil at nagmamakaawa si Matthew, nobela. Wala na ang kanyang karaniwang tuso at bossy na ugali noong siya ang malaking daddy ng corporate world. Siya ngayon ay walang kapangyarihan at lubos na walang pag-asa tulad ng isang nakulong na hayop. Gusto kong umalis ka sa vilya bukas ng alas 8 ng umaga. Iniutos ni Levi, o magsisisi ka sa hindi pagdinig sa tawag ko. Ito ang aking vilya at hindi ko hahayaang madungisan ito ng sinuman at dumihan ang lugar. Sabi ni Levi na may malamig na spark sa mga mata. Ang vilya ang naging lungga ni Matthew at ng kanyang mga kasama sa nakalipas na 6 na taon. Natakot si Levi na isipin kung anong uri ng dumi ang dinala nila sa vilya na talagang hindi matitiis para sa isang tulad niya, na may pagkahumaling sa kalinisan. Ano? Hindi makapaniwala si Matthew sa kanyang narinig. Ano ang iniisip mong ibabalik ko sa iyo ang vilya, ikaw na bulok na punk? Isa ka lang na bagong labas sa kulungan. Umalis si Levi pagkatapos niyang ibigay ang huling paunawa kay Matthew. Samantala, hindi na umuwi si Matthew ngunit dumiretso siya kay Ashton, kasama ang kanyang sekretarya. Palibhas ay hindi napapansin kung ano ang nangyari sa vilya, si Ashton ay nagsasaya sa club, na inilalagay ang sarili sa pagitan ng isang blonde sa kanyang kaliwa at isang morena sa kanyang kanina. May kakilakilabot na nangyari, Mr. Garrison. Sumigaw si Matthew habang sumusugod sa club, ito ay isang kalamidad. Ikinwento niya kay Ashton kung ano ang nangyari sa vilya, kaya mas malala pa ito kaysa sa totoo. Walang ibang makakatulong sa akin ngayon, Mr. Garrison.
Nanghihinayang sinabi ni Matthew, tingnan mo kung gaano tayo nabugbog ni Levi. Sa katunayan, ang mga namamagang mukha at namumugto sa mga mata ni na Matthew at kay Ina ay mas kahawig ng mga mukha ng mga baboy kaysa sa tao, na nagdulot kay Ashton sa isang instant na galit. Levi, anak ka ng Ab asterisk 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 asterisk. Nagnganga ang mga ngipin ni Aston, sino ka sa tingin mo? How dare you bugbugin ang subordinate ko? Inihagis niya ang isang bote ng beer sa sahig, nabasag iyon. Napakawalang kwentang kalokohan mo. Tinitigan niya ng masama si Matthew, paano mo hinayaan Yerokan kanya ng ganito? Ginoo, Garrison, may kasama siya na talagang matigas na tao. Umiyak si Matthew, nagbabala pa siya na papatayin niya tayong dalawa kapag hindi natin ibibigay ang villa bukas. Anong big deal? Si Levi lang. Napabuntong hininga si Ashton, isa lang siyang wala sa akin. Tingnan natin kung may lakas siya ng loob na saktan ako kapag dinala ko ang mga tauhan ko sa villa bukas. Mas ligtas kung magsama ka ng maraming lalaki, Mr. Garrison. Payo ni Matthew, natatakot akong hihijitin ka ng mga tauhan ni Levi sa villa bukas. Oo. Paano kung isama ko si Trey? Ang mga mata ni Ashton ay kumikinang sa bloodlust habang nagsasalita. Iyon ay magiging isang slam dunk. Sinabi ni Matthew nang may panibagong kumpiyansa, alam ng lahat kung ano ang kaya ni Trey. Ito ay magiging isang pirasong cake lamang sa kanya. Si Trey ang kilalang leader ng gang sa Northampton na may ilang daang lalaki sa ilalim niya, na kilala sa kanilang kalupitan at kalupitan. Nadungisan niya ang kanyang mga kamay ng dugo ng napakaraming kaaway na halos nawalan na siya ng bilang ng eksaktong bilang. Si Trey ay nagkaroon ng magandang relasyon kay Ashton sa paglipas ng mga taon, na nagbibigay ng kanyang mga serbisyo sa tuwing kailangan ni Ashton ng tulong sa isa sa kanyang mga mall. Ang kailangan lang gawin ni Trey ay ipadala ang kanyang mga tauhan na armado ng mga palakol at kutsilyo. Iyon ay sapat na upang takutin ang impyerno ng sinuman at gawin silang asar sa kanilang pantalon. Samantala, kakauwi lang ni Zoe pagkatapos ng mahabang araw upang malaman na wala si Levi sa bahay. Ma, Dad, nasaan si Levi? Wala akong ideya, nagkibit balikat si Aaron nang hindi man lang tumitingin, baka naghanap siya ng trabaho. Tawagan ko siya. Tatawag na sana si Zoe nang pigilan siya ni Aaron. Dapat kang tumutok sa iyong karera sa halip na mag-aksaya ng iyong oras kay Levi, Zoe, payo niya, magiging distraction lang siya sa iyo kung palagi siyang tumatambay sa bahay. Anong ibig mong sabihin, Dad? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Zoe ang ama. Totoo yan, Zoe. Tumanggo si Caitlin, hindi mo ba nakikitang handa ka na sa isang bagay na napakalaking bagay? Ikaw ay nasa ibang liga na ngayon, at hindi mo dapat hayaang sirain niya ang iyong pangalan. Dad, Mama, paano mo nasabi ang ganyang bagay? Sinaway ni Zoe ang kanyang mga magulang dahil sa pagiging ingrato niya. Alam mo na hindi ako magkakaroon ng pagkakataon kung hindi dahil kay Levi na nagbigay sa akin ng invitation card sa handaan. Si Levi ang tumulong sa akin sa paggawa ng proyekto. Alam kong may papel siya sa proyektong ito. Sumang-ayon si Aaron, ngunit ang kakayahan at credential mo ang nagtagal sa iyo ng kontrata. Wala itong kinalaman sa kanya. Maaari akong bigyan ng payo ni Levi. Wala akong pakialam sa kakayahan niya. Kaya hahayaan mo na lang siyang kumapit sa iyo na parang parasite na nagbibigay sa iyo ng payo. Ngumuso si Aaron, walang paraan na hahayaan namin siyang manatili sa tabi mo, maliban kung iangat niya ang kanyang katayuan upang maging kapantay mo. Oo, talagang totoo iyan. Tumanggo si Caitlin, hinding-hindi kami papayag kung mananatili siya sa kasalukuyang kalagayan niya. Arg, kayo ay hindi makatwiran. Iritadong umiling si Zoe, kalimutan mo na iyon, ako na mismo ang hahanap sa kanya. Alam ni Zoe na tiyak na pinalayas ng kanyang mga magulang si Levi sa bahay. Tinawag niya si Levi at sinenyasan itong bumalik. Maya-maya ay bumalik na si Levi sa bahay at sinundan niya si Zoe sa kwarto nito. Huwag kang magalit sa mga magulang ko, Levi. Ang kailangan mo lang ay kaunting oras para ayusin ang mga bagay-bagay, na sigurado akong makakatulong sa iyo na makabalik ka agad, inalok niya ang kanyang paghihikayat. Ano ang tungkol sa iyong katapusan? Tanong ni Levi, may swerte ka ba sa pagkuha ng mga investment na kailangan mo? Nakakadismaya. Napabuntong hininga si Zoe, lahat ng tao may kanya-kanyang hinihingi.
Imposibleng mapasaya ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Inalo siya ni Levi, sigurado akong magagawa natin ito. By the way, pwede bang sumama ka sa akin bukas, Zoe? Tanong ni Levi, gusto kitang dalhin sa isang lugar. Oo naman. Kinaumagahan, dinala ni Levi si Zoe sa villa. Eksaktong 8:00 ang oras. Babalaikan ko ang villa natin ngayon, Zoe. Sabi ni Levi nang may paninindigan, ito raw ang bahay natin pagkatapos nating ikasal. Walang paraan na hahayaan kung may ibang tao na manatili sa aming lugar. Ha? Nawala si Zoe. Anong lakas ng loob mo para magpakita ngayon? Ngumisi si Matthew nang may mali siya nang makita si Levi at Zoe. Nakalipat ka na ba sa lugar? Malamig na tanong ni Levi, bawiin ko ang villa ko ngayon. Sino ka para kunin ang villa kay Ashton Garrison? Siguradong wala ka sa sarili mo. Isang mataas na tinig ang tumagos sa hangin na parang tili ng isang pasang may mataas na stang. Boses iyon ni Ashton Garrison, na nagdala sa kanya ng malaking grupo ng mga lalaki. Agad naman nilang pinalibutan sina Levi at Zoe. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng klasikong suot ang nakatayo sa tabi ni Ashton. Siya ay duyan sa kanyang mga kamay ng dalawang nagniningning na walnuts na nagbigay ng isang klakang tunog. Ang makapal at mahabang peklat sa kanyang mukha ay imposibleng makaligtaan. Naglabas ito ng aura ng kasamaan. Ang lalaki ay si Trey, ang malaking tatay ng underground society ng Northampton. Alam na alam ng lahat ang kanyang walang awa na pagpaslang at ang daan-daang lalaking nagtrabaho sa ilalim niya. Iwasan nila siya tulad ng salot. Si Trey ay nagdala ng higit sa 100 lalaki kasama niya sa villa ngayon. Ito ang gustong makita ni Matthew. Ang malagim na tingin sa mga mukha ng mga thug na ito ay nagbigay kay Zoe ng panginginig habang pinalalapit niya ang sarili kay Levi. Masyadong natuwa si Ashton nang makita si Zoe sa eksena. Humarap siya sa kanya na may nakakalokong ngiti sa labi. Matagal na siyang nakatutok sa kanya, at ngayon lang ang perpektong pagkakataon para ay pin down siya. Balak niyang makitulog sa kanya sa sandaling nabugbog nila si Levi at ginawa siyang pailay. Ano ang nagdala sa iyo dito, Levi? Nagtanong Ashton, sa kanyang karaniwang katangahan. Nandito ako para kunin ang aking villa. Sagot ni Levi na may kasamang batong tingin. Iyong villa. Tumili siya, anong iniisip mong pag-aari mo ang villa na ito, tanga? Ito ang villa ko at binigay ko na kay Matthew. Hindi ko makakalimutan kung paano mo ako pinahiya noong huling beses na inasar mo ang aking VIP. Tumayo si Ashton at tinulak si Levi, payback time na ngayon, bata. Babuliin ko lahat ng paa mo bago ko siya kunin at gawin siyang akin. Let's go now, Levi, pagmamakaawa ni Zoe, we are almost there match. Sa tingin mo saan ka pupunta? Huli na ang lahat ngayon. Sumigaw si Ashton, sa tingin mo ba ay lalayo ka kay Trey at sa kanyang mga tauhan? Clack, 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 mahigit 100 tauhan ni Trey ang nakatutok kina Levi at Zoe. Winawagayway ang kanilang mga bakal at iba pang nakamamatay na sandata habang sinusubukan nilang takutin silang dalawa. Hindi nabigla si Levi. Nagdial siya ng isang numero at binigkas ang kanyang mga tagubilin. Asher Dragon, magpadala ng isang regiment mula sa kampo ng Northampton ngayon. Gusto kong lahat ay armado ng buong kagamitan sa pakikipaglaban. Bulong ni Levi sa malalim niyang boses. Dahil sa takot, halos hindi pinapansin ni Zoe ang sinabi ni Levi sa telepono, habang ang iba sa karamihan ay nabigo na makita ang binigkas ni Levi sa kanyang mababa at malalim na boses. So parang may kinukuha kang tutulong sayo. At hinihiling mo pa sa kanila na magsuot ng ilang uri ng kagamitan. Nanunuya si Ashton, fine, hindi na ako makapaghintay na makita kung anong uri ng tulong ang hiniling mo para piyansahan ka dito. Ngumisi si Trey habang nakatingin kay Levi na may amused curiosity. Si Zoe naman ay nanginginig na sa sobrang takot, pakiramdam niya ay nakatayo siya sa gilid ng bangin. Makalipas ang halos 1 minuto, ang mga security guard sa gate ng Royal Villas ay napadilat at napaawang ang bibig nang makita nilang sunod-sunod ang karga-karga ng mga truck ng digmaan sa loob ng lugar. Ang bawat truck ay puno ng mga sundalo. Ang ilan sa mga truck ay nilagyan pa ng mabigat na artilleria. Sa tingin mo ba mayroong higit sa 1,000 sundalo sa mga truck na iyon? Tanong ng isang guard. Grabe, ito ay isang buong regiment.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 17. Ang unit ng Villa ni Levi ay kabilang sa Lot A88. Lingid sa kaalaman ni Ashton at ng kanyang mga tauhan, ang mga tropa ay nakabuo ng isang squarish formation na nakapalibot sa mga lote ng A87, A88, A89 hanggang B88. Bawat isa sa kanila ay nakatayo sa buong alerto, armado ng mga fully loaded na baril na handang magpaputok ng unang strike. Ang kailangan lang nila ay isang utos. Sa labas ng villa, lalagyan ng nobela. So ano ang sitwasyon ngayon? Ashton was still grinning his grotesque grin habang tinutuya niya si Levi. Where are your men? Mayroon ba silang lahat ng malamig na paa ngayon? Sumenya si Levi sa isang click ng kanyang mga daliri. Ang susunod na sandali, thud, thud, thud. Ang lupa ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanilang mga paa habang ang magkasabay na pagmamartsa ng mga tropa ay umuungal sa tahimik na hangin. Anong nangyayari dito? Ano ang lahat ng tunog na iyon? Ang mga tauhan ni Trey ay galit na tumingin sa paligid, bug-eyed at tensyon bilang mga aso. Palakas ng palakas ang pagmamartsa, pare-pareho at disiplinado ang ritmo na halos naging nakakabinging boom. Ano iyon? Natigilan ang mga tauhan ni Trey nang makita ang papalapit na mga tropa sa kanila mula sa apat na sulok. Si Matthew, Trey at Ashton ay nabigla at nakaugat sa lupa tulad ng mga batas. Natahimik ang lahat sa takot. Hindi pa sila nakakita ng ganitong porma sayon sa harap ng kanilang mga mata. Ang mga sundalo ay nakahanay sa magkatulad na hanay, bawat isa ay armado ng mga pinaka-nakamamatay na sandata na akma para sa isang digmaan. Thud. Thud, thud. Nagpatuloy ang paghampas. Hindi nagtagal ay tumayo ang mga tropa sa posisyon, na bumubuo ng isang barikada ng tao habang sinasakop nila ang apat na sulok at binakuran ang lahat. Itinaas ng lahat ang kanilang mga baril at itinutok ang kanilang mga barrels kay Ashton at sa kanilang grupo ng mga lalaki. Basag. Ang mga rack ng mabibigat na machine gun ay naset up na ang kanilang mga posisyon ay naayos ng naayon upang tumuro ng diretso sa Ashton at sa kanyang mga tauhan. Hindi pa banggitin ang mga malalaking armas na may kasamang mortar at artillery. Klang, klang. Umalangaw-ngaw sa hangin ang umaalingaw-ngaw na tunog ng mga pamalo at iba pang mga sandatang metal. Nabitawan na ng mga tauhan ni Trey ang kanilang mga sandata at itinaas ang dalawang kamay sa takot. Ang ilan sa kanila ay asar pa sa loob ng kanilang pantalon. Isang malakas, masangsang na amoy ng ammonia ang bomb-alot sa hangin. Si Trey mismo ang naghulog ng mga walnuts at itinaas din ang kanyang mga kamay. Sa loob ng maraming dekada, pinamunuan niya ang mga triad sa ilalim ng lupa sa kanyang kalupitan at marahas na paraan. Nakita niya ang lahat ng ito at hindi kailanman nabigla ng sino mang kalaban. Kaya niyang pabagsakin ang 12 ng mga lalaki ng sabay-sabay, mabali ang kanilang mga tadyang at kahit laslasan ang kanilang mga lalamunan. Lahat ito ay cakewalk sa kanya. Ngunit ang eksena sa harap niya ay kabilang sa isang ganap na naiibang liga. Ang digmaan na nakakulong sa telebisyon ay naglalaro na ngayon sa harap ng kanyang mga mata. Pumalakpak, napaluhod si Matthew sa sahig at nakiusap, "Pakiusap, bitawan mo ako. Wala akong kinalaman dito." Napatingin si Ashton sa mga baril na nakatutok sa kanya. Ang walang kaluluwang mga kalansing ng metal na iyon ay tumitig sa kanya na parang napakaraming makamulto na mga mata. Namula ang mukha niya at nanginginig ang mga paa niya sa takot. Ako rin. Wala rin akong nagawa. Ang hindi inaasahang twist ng mga pangyayari ay lubos na nabigla kay Ashton. Hindi niya akalain na makakatawag si Levi ng isang buong regiment sa isang tawag lang sa telepono. Si Zoe ay nabigla rin sa mga dramatikong pangyayari. She needed a while to recompose herself bago niya ibinaling ang tingin kay Levi. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng mahiwagang halon na kumikinang sa itaas ni Levi. Paanong posible na tumawag siya sa isang napakalaking regiment? Isang lalaki ang humakbang sa gitna ng tropa. Mayroon siyang 2 gintong guhit at 3 bituin na nakaborde sa balikat ng kanyang uniforme ng militar. Masasabi nilang isa siyang opisyal ng hukbo. Stephen Shaw, koronel ng 1st Matalac Regiment ng Northampton, nag-uulat para sa tungkulin, "Sir. Nandito kami para protektahan ang Diyos ng digmaan, sir." Nagtataka si Stephen Shaw kay Levi habang itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay para magbigay ng military salute.
Isa pang lalaking nakauniporme ng militar ang humakbang mula sa magkasalungat na direksyon. Mayroon siyang malaking gintong bituin na nakaborda sa kanyang balikat at isang grupo ng mga sundalo sa kanyang takong. Mayroon siyang napakalaking hangin ng isang mandirigma, siya ay walang iba kundi ang hari ng digmaan. Ang unang Matalak Regiment ay ganap na napalibutan ang compound, General Asher Dragon. Naghihintay ng karagdagang utos, sir. Tumakbo si Stephen Shaw sa Asher Dragon at nagpakita ng isa pang pagpupugay sa militar. Hinubad ni Asher Dragon ang kanyang mga guwantes at nagtanong sa kanyang impersonal na boses, kilala mo ba kung sino ang nagmamay-ari ng villa na ito? Pwede ba na ito ay pag-aari ng G-God of War? Sagot ni Ashton na may nanginginig na boses, habang ang kanyang katawan ay hindi mapigil na parang inaagaw. Bingo! Ngumiti si Asher Dragon, sa kanya lahat ng villa sa lugar na ito. Huminga ng malalim si Ashton. Sa sobrang takot ay halos mawalan na siya ng malay. Nanginginig sa takot si Trey nang marinig ang pangalan. Pinatuyo nito ang kanyang mukha ng lahat ng kulay at hindi makagalaw ang kanyang katawan, para bang ang kanyang kaluluwa ay umalis at iniwan siya ng isang guwang na shell. Hinding-hindi siya maglalakas loob na tumuntong dito kung alam niyang ang lugar na ito ay pag-aari ng Diyos ng digmaan. Ito ay kasing ganda ng paghakbang sa pintuan ng impyerno. Bakit mo dinala ang mga lalaki mo dito? Sinaman ng tingin ni Asher Dragon sina Ashton at Trey, sinusubukan mo bang ibagsak ang God of War? Angal niya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 18. Pumalakpak, pumalakpak, kuwit. Sina Ashton, Trey, at Matthew, kasama ang mahigit 100 ng kanilang mga tauhan ay lumuhad. It was all a misunderstanding lang. Napakagandang tanawin na makikita ang mahigit 100 lalaki na lumuhad, nakayuko sa kanilang mga katawan at nakasubsob sa kanilang mga ulo sa sahig habang sila ay humihingi ng tawad. Nabulunan si Zoe sa takot na halos mawalan ng malay. Ang pagliko ng mga kaganapan ay hindi maaaring maging mas theatrical kaysa dito. Paanong ang napakaraming masasamang tao ay magiging isang grupo ng mga umiiyak na sanggol ng sabay-sabay? Zoe, bakit hindi ka pumasok sa villa at hayaan silang gawin ang kanilang mga gamit? Mungkahi ni Levi. Malugod na tinanggap ng natulala na si Zoe ang kanyang payo at pumunta sa villa. Sir, please, wala talaga akong kinalaman dito. Ako ay isang tao lamang na tinanggap ni Mr. Garrison upang kumilos sa ilalim ng kanyang mga tagubilin. Oo, wala tayong kinalaman dito. Kuwit, si Trey at ang kanyang mga tauhan ay desperado na gumuhit ng linya mula kay Ashton sa pamamagitan ng paglilipat ng lahat ng sisi sa kanya. Napakunot-noo si Ashton sa takot kaya niluwa niya ang isang subo ng dugo. Hayaan mo silang umalis. Ang ikinagulat nila Ashton, Trey at Matthew ay nang makita nilang si Levi ang nagutos. Ang kanyang utos ay nagudyok kay Asher Dragon na kumaway sa kanila, alisin mo rito at huwag mo na akong makitang muli. Maliwanag sa araw na hindi si Asher Dragon, kundi si Levi, ang tumatawag. Baka si Levi. Itinuro ng lahat ang isang nakakatakot na katotohanan na kinatatakutan nilang lahat na malaman. Si Trey at ang kanyang mga tauhan ay bumagsak at natisod habang sila ay tumakas sa eksena sa pinakamabilis nilang lakad, sa takot na baka matamaan sila ng bala sa kanilang mga ulo. Please let me go, L. Levi, inosente din ako. Si Ashton sinubukan din ni Matthew na ihiwalay ang sarili kay Ashton. Sabihin mo sa akin, Asher Dragon, paano natin parurusahan ang isang taksil? Lumingon si Levi kay Asher Dragon at biglang ngumiti. Lahat ng taksil ay kakatayin. Ang Asher Dragon ay nagbigay ng nakakabinging dagandong. Si Matthew ay nasa bingit ng isang kompletong pagbagsak. Pero alam niyang huli na ang lahat. Ito ang naging kapalaran ng mga taksil. Dapat mamatay si Matthew. Ang mapapahamak na kapalaran ni Matthew ay natakot sa liwanag ng araw kay Ashton, na agad na lumuhad upang makaawa para sa kanyang buhay. Kami ay pamilya, mahal kong kapatid. Patawarin mo ako dahil hindi ko nalaman ang tunay mong pagkatao. Sigaw ni Ashton, hinihintay ka naming lahat sa pag-uwi. Sigurado akong matutuwa ang lahat na makita kang pauwi ulit. Ginampanan ni Ashton ang emosyonal na card bilang kanyang huling paraan upang iligtas ang kanyang sariling buhay. Hindi mo ba natatandaan kung paano mo binali ang lahat ng mga paa ko at itinapon mo ako sa lansangan na parang asong namamatay?
Sarcastic na sabi ni Levi, ganyan ba dapat ang pakikitungo mo sa pamilya mo? Nako, misunderstanding lang yan, kuya. Halos maluha si Ashton, sigurado akong hindi iyon pagkakaunawaan. Hindi ba't sinabi mo na gusto mo ring matulog kasama ang asawa ko? Sabi ni Levi habang naglalakad palapit kay Ashton. Joke lang yan, alam mo, naramdaman ni Ashton na parang nagiging jelly ang mga paa niya habang nauutol, walang iba kundi isang J-joke, kapatid ko. Ano sa tingin mo ay maaari kang magbiro tungkol sa isang bagay na tulad nito? Lalagyan ng nobela. Isang pamatay na suntok ang pinatamaan ni Levi sa mukha ni Ashton, dahilan para makita siya ng mga bituin at agad na nawalan ng ulirat. Ibalik mo siya sa mga garrison. Sabihin mo sa kanila na ito ang una kong regalo para sa kanila. Utos ni Levi, walang ekspresyon ang mukha. Naiintindihan, sir. Sumunod na sagot ni Asher Dragon. Magaling, Stephen Shaw. Tiningnan siya ni Levi ng may kasiyahan. Pagbati sa iyo, sir. Isang sigaw mula kay Stephen Shaw ang nanguna sa buong 1st Metallic Regiment na nasa itaas ang kanang kamay ng pantay-pantay upang maghandog ng isang pagsaludo ng militar. Gumanti naman si Levi ng karaniwang pagpupugay. Pagpasok niya sa villa, ang sumalubong sa kanyang paningin ay si Zoe na pawang nakayuko sa sofa, nanginginig sa takot. Ang kagilahilalas na eksena ngayon ay nagpaparamdam sa kanya sa pagkabigla. Niwala siyang lakas ng loob na sumilip sa labas ng villa. Okay na, Zoe. Niyakap siya ni Levi, tapos na ang lahat. Sa amin na ang villa. Sigurado ka ba? Inangat ni Zoe ang ulo niya, hindi sigurado ang tono niya. Sigurado ako, tiniyak siya ni Levi, pero plano kong wasakin ng buo ang bahay at muling itayo mula sa simula. Wala nang paraan para makalipat na tayo ngayon pagkatapos ng mga masasamang iyon ay nanatili sa bahay noon. May itatanong ako sa'yo, Levi. Tanong ni Zoe pagkatapos niyang i-recompose ang sarili niya, gusto kong maging tapat ka sa akin. Sure, ano ang gusto mong malaman? Kinagat ni Zoe ang kanyang labi sa pag-aalinlangan, ano ang relasyon mo sa Diyos ng Digmaan at Asher Dragon? Tanong niya, kailangan kong wala kang sasabihin sa akin kundi ang totoo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 11. Nasabi ko na sa iyo sa piging ng pamilya noon, sagot ni Levi, ako ang Diyos ng Digmaan. Ayan ka na naman. Binaliwala ni Zoe ang kanyang sinabi at inikat ang kanyang mga mata, ikaw at ang daldal mo. Hindi siya naniwala sa kanyang pag-amin, at naisip na sinusubukan niyang magyabang. Sige, sabi ni Levi na walang magawa, wala akong kinalaman sa kanila. Pero paano mo nagawang magpakita si Asher Dragon sa isang tawag lang? Tanong niya, naguguluhan, not to mention he even brought an entire regiment with him. Nagkataon lang ang lahat, noong narito ako kagabi at nalaman na naninirahan si Asher Dragon sa parehong lugar, natitiyak kong nasa malapit din ang Diyos ng Digmaan. Gumawa ng paliwanag si Levi, alam kong dinadala ni Ashton ang kanyang mga tauhan sa villa ngayon, kaya't hindi muna ako nagpaalam sa mga responsibilidad. Sinabi ko sa kanila na may nagsisikap na saktan ang Diyos ng Digmaan, kaya't hindi sila nagpadala ng isang buong rehimyento para protektahan siya, kasinungalingan lang ang kaya niyang ibigay para patahimikin siya. Iyan ang akma sa akin ngayon. Natagpuan ni Zoe na kapanipaniwala ang kanyang paliwanag, naalala ko ang sinabi ni Asher Dragon na ang Diyos ng Digmaan ay nakatira sa paligid, na nagpapaliwanag kung bakit siya alerto nang dumating si Ashton at ang kanyang mga tauhan sa villa. Gusto mo bang dalhin ang alinman sa mga gamit pa uwi? Walang paraan na mananatili ako rito. Sabi ni Levi na parang naiinis. Hindi, iwan na natin sila dito. Umiling si Zoe, magiging sanhi lamang ito ng pag-uusisan ni nanay at tatay kapag nakita nilang inililipat namin ang aming mga gamit sa bahay. Sa Rivervale Mansion, Northampton. Ito ay isa sa mga pinakamarangyang mansion sa Northampton. Ang lugar ay ang mansion ng pamilya ng mga Garrison, nakakalista pa lang ng kanilang kumpanya sa stock exchange. Nakunwebe pa lang ng umaga at maaga pa ang alis ng mga Garrison para magtrabaho. Karamihan sa kanila ay nasa bahay pa nang buhatin nila si Ashton papasok ng mansyon, nobela. Di nagtagal, alam ng bawat miyembro ng pamilyang Garrison na may nangyaring kakilakilabot kay Ashton, at agad nilang ipinadala sa ospital. Isinugod sa ospital sina Joseph,
Jacob, Ben at lahat ng iba pa. Kamusta si Ashton? Tanong ni Joseph. Paumanhin, Mr. Garrison, bumantong hininga ang doktor pagkatapos niyang suriin ang kalagayan ni Ashton. Natatakot ako na hindi ako nagpakita ng anumang tugon ni Ashton, nasa vegetative state na siya. Ano ang ibig mong sabihin na nasa vegetative state siya? Hindi makapaniwala si Jacob, ibig mong sabihin naging gulay ang anak ko. Si Ashton ay nagdusa mula sa isang matinding epekto na naging isang gulay, paliwanag ng doktor. Sino ang nagpabalik kay Ashton sa mansyon? Tanong ni Joseph, na dumulas sa madilim na tingin. Dalawang lalaki silang hindi pa natin nakikita noon, Dad. Hininaan ni Ben ang boses, umalis na sila pagkabalik nila Ashton sa bahay namin. Pero nag-iwan sila ng mensahe. Ano ang mensahe nila? Ilabas mo na. Ang aura mula kay Joseph ay isang purong pang-aapi. Sinabi nila na ito ang unang regalo na ipinadala ni Levi. Agad na binitawan ni Ben ang mga salita. Ano? Ibig mong sabihin regalo ito mula kay Levi. So si Levi ang nasa likod ng lahat ng ito. Balatan kita ng buhay, Levi. Sa sobrang galit ni Jacob ay halos mabaligtad niya ang mesa. Tell me, nasaan na si Levi? Babatukan ko ang utak niya at yakapin ko siya tulad ng nakakadiri niyang unggoy. Si Jacob ay nagmumura at nagmumura na parang baliw, nagbubuga ng karahasan at mali siya. Tahan na, Jacob. Pinag-isipan ni Joseph ang mensahe mula kay Levi. Sinabi ni Levi na ito ang kanyang unang regalo, kaya dapat nating asahan na darating ang kanyang pangalawa at pangatlong regalo sa lalong madaling panahon. Mukhang kakabalikwas lang ni Levi sa amin. Ipinaalam niya sa amin na siya ngayon ang tumatawag. Inilagay ni Joseph ang kanyang mga kamay sa likuran niya at tumawa ng mahina. Tinanong ko si Brian para malaman kung ano talaga ang nangyari, Dad. Ipinaalam ni Ben kay Joseph, sigurado akong i-update niya tayo sa lalong madaling panahon. Maya-maya pa, nakita nilang tumatakbo si Brian papunta sa kanila, hingal na hingal. Nalaman ko na ang nangyari, Lolo, Tatay, Jacob. Brian Rast, nag-away sina Ashton at Levi dahil sa Royal Villa, kaya nabugbog si Ashton ni Levi. Paano ito naging posible? Humagulaw si Joseph, hindi ba nakasama ni Ashton si Trey, ang triad leader na iyon? Paano kaya nabugbog ni Levi ang dalawa at ginawang gulay si Ashton? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 20. Hindi ko rin maisip, dahil sinabi nila sa akin na may dalang mahigit 100 lalaki sina Trey at Ashton. Kaya ano ang dahilan kung bakit napunta si Ashton sa masamang kalagayan? Ibinahagi ni Brian sa kanila ang kanyang natuklasan. I've checked with Trey but he refused to say a word about it. Ang ginawa lang niya ay binalaan tayo na layuan si Levi at huwag siyang pakialaman. Ano? Paano ito magiging totoo? Hindi makapaniwalang sigaw ni Ben. Hindi ba ito nagpapakita na natatakot si Levi kay Trey? May kung ano tungkol kay Levi kaya nasabi ni Trey ang ganoong bagay. Judging by his words, parang takot na takot si Trey kay Levi. Tumango si Joseph, anong nangyayari dito? Hindi ba kalalabas lang ni Levi sa kulungan? Saan siya nakakuha ng suporta para patalsikan sina Ashton at Trey sa villa? Ang asawa ni Brian, si Victoria, ay mabilis na nag-alok ng kanyang opinyon, tiyak na si Levi ay maaaring maging kasosyo sa kanilang mga manloloko noong siya ay bilangguan at nakakuha ng kanilang suporta. Tatay, nagbigay siya ng isang nakakalokong ngiti, maaaring ibinigay niya kay Levi ang mga bala para ipaglaban si Trey at ang kanyang mga tauhan. Habang si Trey ay maaaring magkaroon ng ilang impluwensya, siya ay mapatlo kung ihahambing sa mga tunay na malalaking manloloko sa mga lansangan. Marahil isa iyon sa mga manloloko na nakipagtulungan kay Levi para ilabas si Trey at ang kanyang mga tauhan. Ibig kong sabihin, hindi ba nagbigay si Levi ng babala sa amin sa piging upang ipagdiwang ang aming listahan ng pagbabahagi noong nakaraan? Hiniling niya sa amin na magsisi at humingi ng tawad sa loob ng 1 buwan, o kailangan nating ipagtanggol ang lahat ng mayroon tayo kung tatanggi tayong humingi ng tawad. Itinuro ng lahat ang posibilidad na nakuha ni Levi ang suporta ng kanilang maimpluwensyang at makapangyarihang mga manloloko upang suportahan siya. Oo, sigurado ako na dapat iyon ang kaso. Hindi na sumang-ayon si Joseph kay Victoria, si Levi ay malamang na nakahanap ng ilang totoong malalaking shot habang siya ay nasa bilangguan upang suportahan siya,
kaya hinahabol niya tayo. Mukhang minamaliit natin ang maliit na B**************** D na ito. Hinaplos ni Ben ang kanyang baba at nagmumuni-muni, hindi talaga siya pushover. Hindi ko iniisip kung anong malalaking manloloko ang umaatres sa kanya, sabi ni Jacob, makikiganti ako sa kanya sa ginawa niyang kagimbal-gimbal na kalagayan ng anak ko. Nabulag si Jacob ng paghihiganti at puot. Walang paraan na pakakawalan natin siya, Tiyo Jacob. Itinuro ni Brian, ngunit kailangan nating maunawaan ng mabuti ang sitwasyon bago tayo mag-strike. Dapat nating malaman kung sino ang sumusuporta sa kanya at kung anong mga pakulo ang nasa kanya. Kahit na hindi kami natatakot na harapin siya ng direkta, kailangan pa rin naming gawin ito sa matalinong paraan. Tumanggo si Joseph bilang pagsang-ayon, tama si Brian. Dapat nating i-play ang ating mga card ng matalino. Masyadong walang muwang si Levi kung sa tingin niya ay magtagumpay siya sa amin dahil sa pinatalsik niya lang si Trey. Anong biro? Si Trey ay isa lamang sa aming mga Alapiers. Ang aming mga Alapiers, pamilya ay halos hindi mahahawakan sa Northampton. Bukod pa rito, mayroon tayong malalakas na koneksyon sa lahat ng uri ng sektor kabilang ang politika, negosyo, militar, at maging ang mga mafia at thug. Paano kung si Levi ay may ilang malalaking manloloko bilang kanyang backup? Walang paraan na sasaktan niya ang pamilya namin, hindi niya magagawang saktan kahit isang buhok ng pamilya Garrison. Tama ka, masyadong mapanlin lang si Levi para isipin na kaya niya tayong year-okan sa tulong ng ilang malalaking baril. Nagningning ang mga mata ni Jacob na may uhaw sa dugo, bubuksan ko lahat ng barahan niya para hindi na tayo muling mapaglaruan. Iyon ay kung kailan natin siya bayaran ng kanyang dugo. Pero masama ang kutob ko dito. Sinabi ni Rick na may masamang tono, si Levi ay isang taong mababa at mapagkalkala. I'm pretty sure na nasa isip niya ang lahat ng ito. Mas mabuting huwag tayong maging walang ingat tungkol dito. Sa palagay ko medyo nagiging paranoid ka tungkol dito, Tiyo Rick. Ngumiti si Brian dito, wala tayong dapat ikatakot sa status at impluensya natin ngayon. Kami ay kasing solid ng pagdating nila. Anuman ang mga panlilinlang na subukan ni Levi sa amin ay hindi gagana. Sang-ayon ako kay Brian. Sumimangot si Joseph, hindi kailangang mag-alala tungkol dito, Rick. Hindi ko alam ang tungkol dito, ngunit sa palagay ko ay mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Bumantong hininga si Rick, kaya lang hindi ko maalis ang pakiramdam na may mali. Labag sa pagiging mahinahon ni Rick na sabihin ang ganoong bagay. Ngunit mayroon siyang kakilakilabot na premonition na may masamang mangyayari. Alam niyang may higit pa kay Levi kaysa makita ng mata. Si Levi ay walang pushover sa anumang aspeto. Kuwit, sa gabi, binatukan ni Aaron si Levi nang makarating sila sa bahay. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Gusto mo bang malagay sa gulo ni Zoe? Bulyo niya, umalis ka sa bahay ko kung ayaw mong manatili dito. Anong nangyayari, tatay? Nagulat sina Zoe at Levi, ano ang ginawa ni Levi?